Santa, Yani. tulungan Nyo. po Ako. hello. Mga. Sige na. Sender. Anonymous Participant. participant. Ano? Participant. Wait. Santa Yani, tulungan niyo po ako. Hello mga ka-eme. I recently got a new job na high-paying compare of my last one. 10 years na ako doon sa inaalisan ko. Ano? Sa inalisan. Sa inalisan ko. So paulit-ulit siya inaalit. Inalisan ko. The reason why I left is sweldo, but if culture-wise, okay doon. Yung previous manager ko kasi, from there, Lunukin mo, sayang yan ba? Lunukin mo, sayang yan. Ayan. yung previous manager ko, from there, became not only my mentor, but a friend as well. Ngayon, she contacted me, asking me to come back. Ma'am? Hello? Yes, ma'am. Na-miss kita. Baka gusto mong bumalik sa dati nating kumpanya. Total naman, nakasanayan mo na ang ating magandang kultura. Pero ang sweldo, ganun pa rin mababa. Do you want to take it? Is it a deal or no deal? They can't promise to give the same sweldo, but at least okay culture. If you're going to ask me sa new company ko, hindi okay ang culture dito. Hindi din ako bilib sa manager ko dito. Oh, sa akin bilib ka. Kasi diba, I have the experience and the beauty and the beast all in one. Yes, ma'am. Plus, the workload, para kung bumalik sa pagiging normal employee kasi nga hindi ako people manager dito. Ngayon, parang may ego ako na ayokong bumalik kasi parang tanga naman na wala pang 6 months. Babalik din ako ulit sa kanila. Nakakaya sa part ko and hindi ko din alam isipin ng ibang tao doon. Valid ba to? Or ako lang tong overthinker? Tatlong question mark sa dulo. Actually, Actually, sila naman yung letter niya, pero in fairness, very malinaw. Tsaka malalim ang hugot. Yes. So, At may dalawang red underline yung kaka. Hahaha. Kasi nga kailangan i-correct. Eme. So, anong problema niya? Ang problema niya ay kung babalik ba siya or not sa dati niyang company. Yes. Kasi yung sa present company niya, 6 months pa lang siya. Hindi okay yung culture, hindi din siya bilib sa boss, pero mataas yung sweldo. Yes. Sa previous company, okay yung culture, okay yung boss niya, pero Hindi ganun mataas ang kalaki hindi yung sweldo. maganda yung sweldo. Pero ngayon, nung bumabalik sa kanya, hindi daw mapapangako na same yung sweldo. Dun sa Sa present. present. Pero, okay na yun. So, kung kayo si letter sender, anong gagawin? Bubuntong iningan ka lang. Well, ang problema pala dito is kung mukha kang pera. Oo, kung saan, para saan at ba't ka nagtatrabaho, yun muna. Parang doon ka magtatanong, bakit ba ako nagtatrabaho? Para saan ba itong ginagawa? Yes, kung kanino ka mas may connection. Or may Yes. connection. Kung kanino mo ba i-connect yan, para alam mo yun, mas mapabilis ba yung trabaho mo, mas mapagaan. Tapos, Alam niyo after kasi na, nun, yung ganda mo tunay. Yung mata niya talaga. Tsaka may isa kang story na kayong dalawa ni Von, ang ganda-ganda mo. Di nakita binati kasi baka lumaki ulo mo. Ikaw ba to si Milo? Hindi, actually, Uy, next time mag-beam tag ka. Ano ka ba? Sige na. Labas na nga. Ano ka bang pinagawa? Wala man, normal yan. May Pero, banat eh. uy, dahan-dahan. Hindi pa magaling. Hindi pa magaling. Turok, wala. Wala. Totoo nga, mawala tayong pagturok eh. So yun, libre nga lang itong lash. Iba yung glow mo. Thank you. After yun. sex glow. Yan. Wala nga, may Uwe. waems. Tandaan mo, ilan. Hindi ba? Hindi naman naman ko- hindi Sanay ba- lang kami. Hindi yung profanity. Well, to continue the... Ako yun, parang Interrupted. Hindi yun, ako parang yun muna, yun yung pumapasok sa isip ko. May tanong din ako kung bakit nga at para saan nga siya din nagtatrabaho. At para yun muna ako. Pero speaking of connection, kagaya ng sinabi mo, it seems like our letter sender
has a strong connection na sa past niya kasi gusto niya yung boss eh. Gusto niya rin yung culture. Pero dahil nga sa sweldo, at the end of the day, practicality is the key to survival. Eh kung breadwinner ka at kailangan mo talaga ng pera, eh di pipiliin mo talaga yun kahit magtiis ka. But then again, kapag nag-enjoy ka sa trabaho mo, gusto mo yung culture, gusto mo yung boss, it doesn't feel like work kahit mababa yung sweldo. Kasi alam mo, gusto mo yung culture eh, di ba? Yung ginagawa mo. So kahit pumunta ka doon, kahit pa mag-overtime ka, di ba? Hindi mo talaga makifeel na nai-stress ka or napapagod ka kasi gusto mo yung lugar na pinagtatrabahoan mo. Di ba minsan yung mga trabaho naman talaga na kaya ka lang din nag-i-stay dahil sa kanila din. Sa mga tao. Kasi may ganyan ako nung nagko-call center ako, yung parang kapag isa-isang nawawala yung mga teammate ko, parang ang lungkot na. So gusto ko na lumipat para magkaroon ako ng bagong environment. Kasi wala nang mga dahilan kung yung nagiging masaya. Bakit sila lumilipat ba? Mas mataas sweldo sa ibang BPO? Or mabagal yung internet. Siyempre, ang hirap din magtrabaho. Alam mo, naglalag yung mga computer, tapos nag-expect na dapat ang dami namin call. Eh, di ba mas importante pag tuloy-tuloy, syempre. Okay lang ba kayo? Padali! Paano kayo nagde-demand na kailangan meron kaming 13 customer, eh lagi naglalag yung connection nyo? Meron mga nakuta. May quota? May mga gano'n, may mga call center ka na dapat ganito, sa isang araw makatanggap ka ng ganitong call. Eh minsan ang bagal ng system, kasi yung connection talaga ng internet din nila, problema. So minsan, hindi mo din maano yung nagkakaroon ng, anong tawag sa gano'n, yung static sa ibang customer. So ayun. Isa yan sa mga reason talaga na umaalis yung mga ano. Hindi ko alam kung seryoso ka. Talaga? Di ba natawa na? Seryoso yun! Di ba? BPO, tapos mahina yung Kaya nga. internet. May ganun? Uy, may mga ganyan ha? Ito nga bahay ng director, humina yung aircon. Aircon naman, we're talking about aircon. Not internet connection. Aircon. Aircon to ha. May mga ganong ano, kahit na ano. Talaga, weird. Pero kung kayo si letter sender, anong magiging desisyon niyo? Pipiliin niyo ba yung dati or stay din sa bago? Ako kasi nauna ako sa, high paying pero hindi ko gusto. Ay, gano'n ka-high itong pay na ito? Hindi naman. I mean, 20K? Higher? mga ganun. Sa call center nga, di ba? Pero natutunan ko ng mahalin. Kasi parang naniniwala ako na, natututunan ng pagmamahal. Natututuhan o nasasanay ka na lang? Natututunan siya. Kasi skill siya. So natututunan mo siyang mahalin. Like, kailangan na ma-appreciate mo yung mga bagay. Diba? So syempre parang ako naging security blanket siya. Kesa naman sabi ko, ang hirap ng work and minsan sobrang toxic ng boss at minsan ang bagal ng internet. Pero at the end of the day, okay yung pasahod nila. Kesa naman, kasi may mga mas mahihirap pang trabaho at mas toxic na environment, tapos mababa pa yung Sweldo. So parang gano'n na lang. Ngayon pa lang ako nakapamili ngayon pa lang ako nagka-chance na masaya yung environment, tapos mataas din yung sweldo. Parang hindi ko pa na-experience pala talaga yung sobrang baba at sobrang hirap pa. I mean, wala namang offense sa, di ba ang dahil ko naririnig kasing kwento pagdating sa trabaho na ganyan, yung sa mga fast food chain, yung mababang yung sweldo at sobrang overwork yun. Sobrang overwork pa nila. So, yun din naman ang masishare ko para hindi na sila matawa. So, magsistay ka? May tanong ba? Yun nga, magsistay ka Or babalikan mo yung Babalikan. maganda yung culture? Yung inalisan mo? So, syempre magsistay. Akong rhetorically lang to Wow, may rhetorical ka na. Baka masabihan na naman ako. Pag dito sa podcast, nagiging bobo ako. Nai-invalidate lahat ng mga pinagkasabi. Di ba, ma? Kaya nagdadasal ako lagi. Sana hindi mabunod. Sana umayon yung sulat. Na parang mamukha brainy. Nakakatakot kasi hindi lang sa episode hanggang paglabas doon sa kapag sa after online chikahan meron pa rin silang masasabi, so wala kang kakampi. After online? After video ba to? Pagpag, magabalik ka! Ano ba dapat? After chikahan na. Chikaya. Diba nagkamali na naman. Siyempre it's about connection, so nasa inisip ko online, so ilusot nyo naman ako.
nakakapag-post sa Facebook group natin kasi may malis yung ano nila. Oo, internet. Internet connection nila. Sana yung mga call center buildings, no, humingi ng tulong sa mga ka-eme kasi sila pala may alam ng mabilis na connection. Hindi, ang pipiliin ko ngayon sa pagtanda ko, naisip ko na yun na lang ako sa masayang environment. Kahit mababa yung sweldo. Kasi at the end of the day, sweldo pa rin siya. Kasi kahit mataas siya, tapos nai-stress ka, yung mental health mo talaga yung sobrang maapektuhan. May mataas ka ng sweldo, pero hindi mo alam kung tatagal ka, di ba? Baka mamaya mag-give up ka na din dahil sa sobrang stress mo sa trabaho. O yung burnout ka dahil di mo naman, kasi hindi ka pa nagagalingan sa boss mo, di pa plastikin mo pa yun, kachika mo pa. Eh paano kung sip-sip pa yung panag-chismisan mo, susumbong ka pa. Ang dami na Ang daming scenario. Ang ganda nung siya. Pwede kang writer. Oo. Oh, ikaw. Ako, syempre may tanong nga tayo kanina kung para saan ba at ginagawa. Kung pangailangan lang at kaya niya namang matiis. Go. Pero siya yun. Pero kung ako yung tatanong, go siya na magstay. Kasi malaki sahod eh. Kaya ka naman, diba, kung lumipat ka dahil sa sahod, go, stay ka. Pero kasi kung ako yung tatanungin, mas gusto ko syempre yung maganda yung connection nung isa't isa, mapapadali yung trabaho ko. Mas mapapadali. Sinabi niya rin na sahod din naman yun. Kikitain mo din yung, pwede mo rin naman ipunin din yung kahit maliit na sahod. At least, masaya akong ginagawa yung trabaho ko. Masaya ko siya ginagawa, di ba? So, happy siyang gawin. Hindi yung katulad na stress ako. Tulad niya, di ba? Malaki nga sahod mo. Stress ka, mapag-uusapan niyo tayo yung, syempre, yung anday mong iniisip, pwede ka magkaroon siya ng, Dismayap siya. Mahirap pa. Sumakit pa. Magkasakit yan. Kasi syempre, di ba? Dahil pwede ka ma-depress sa trabaho, tapos ang laki ng sahod mo. Yung sahod mo, di ba? Ang laki ng sahod mo, pwede, iba pa hospital mo lang din siya, so wala din. Hospital na ba? Bakit? Magkakasakit. Magkakasakit ka. Ano yan? Di ba? We're talking about environment. Oh my here. God. Like, Come diba? on. It's 2024. Diba? Ang hirap magtrabaho na hindi mo rin gusto yung mga kasama mo sa trabaho. So, pwede kang ma-depress, ma-stress, tapos pwede kang ma-hospital doon. So, yung mga sinasahod mo, malaki yung kinikita mo, pang-hospital mo lang. Yeah, tsaka maganda yung sinabi mo dahil nga kapag yung way ng thinking mo, dahil yan sa trabaho mo. So, pag ikaw, magulo yung utak mo dahil hindi mo gusto yung ginagawa mong trabaho, wala ka naiisip na positive. Diba? Eh, pag masaya ka, kahit maliit ang sweldo mo, makakaisip ka pa ng, paano kaya mapapalaki yung sweldo ko? Pwede siya mag-sideline business. Correct. Kasi masaya siya eh. Oo, happy thoughts. Kumbaga, mga happy rin yung mga namamanifest niya na Yes. way. Kasi nag-e-enjoy siya sa trabaho. May na-experience ba kayong gano'n? Mababa sweldo pero okay yung fire. Ngayon pa ba kayo magtatay? Grabe! Di ba minsan ako, nung nag-PPE ako, ano naman, pero mababa talaga yung sahod umpisa. Pero di ba, kahit anong pagod puyat mo, masaya ko siya ginagawa. At ang sarap niya din, pagkatapos ng pelikulang ginawa mo siya. Dahil, dead may yung sahod. Alam mo yun? Kaya ba hindi ka napapataas ng sweldo? Hindi kasi nga, yun ay nakalista. Kumaninteng. Kapag pinasip. Eh kasi yun nasa pina. Yun ay hindi mababa. Pag ito talaga hindi na-edit out, mapalaki. I swear. Sasabayan ko to. Ang tapang! Matapang ka. Binanggay! Oh my God, kanina na sila. Diba, masaya dahil. Binangga nila yung industriya. Kaliste. Yun eh. Kayo ba? Parehas ba kayo nang nararamdaman? Ikaw muna. Ano sa'yo? Sa akin, pera na ako ngayon. Yun nga eh, depende talaga yan eh, di ba? Depende talaga sa pangangailangan, sa kung ba't mo talaga siya ginagawa. So, Oo. Parang feeling ko pera muna, tapos kapag nakaipon na ako, pwede na akong bumalik doon. Kapag secured na ako sa finances. Kailan kaya yun? paano Kapag nabuwag na yun. Tapos paano kung yung babalikan mo, wala na. Oo. Eh, di not meant to be. Ay, ganun. Sinisi mo ngayon sa not meant to be. Kasi kapag marami kang pera, kahit stress ka sa trabaho, kapag marami kang pera, pwede kang magpasalon. Pwede kang kumain ng maraming pagkain na masarap. Pwede ka Shopping. magpamassage. Pero nababawasan siya. Nababawasan yung income. Pero Meron bumabalik. ulit the Oo. next